So, dito tayo sa midterm lab 1 and lab 2. So dito sa program na to, gagamit tayo ng function. So for problem 1, even and odd counter. So dito mag-i-input tayo ng 5 numbers, tapos yung 5 numbers na determine kung even or odd. Then bibilangin kung ilang odd and even nga ba yung nasa 5 numbers na yun. So dito gumamit tayo ng function name na check even odd. Check even odd num to determine if each number is even or odd. Count and display how many are even and how many are odd. So dito hint natin ginamit is condition num modulus 2 equal 0. Yung num modulus 2 equal 0 ay yung mag-determine kung even ba yung number. So pag hindi nag-true yan, kakalabasan is odd. Dito sa code natin, so function nga natin is check even odd num. So if num modulus 2 equal 0, pag nag-true yan, ang mag-return or mag-print is even. So else return odd. So itong even count equal 0 ay yung counter natin, magka-count ng even since the variable name is even count. Tapos odd count ay yung magbibilang na add natin sa 5 numbers. So may string dito, print input 5 numbers below. So after na mag-input tayo ng random 5 numbers. So dito may tayo, for loop ay loop name is I in range 5. So yung range 5 na yan yung limitation natin na hanggang 5 lang yung numbers na pwede natin input. So yung variable natin ng number is n, int input. Dito lalabas yung dito mag-print dito tayo mag-print na mag-input ng number natin. Tapos itong I plus 1 ginagamit yan para para mangyari dyan is magiging number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So pag wala yan, lalabas lang sa 5 numbers ay may number lang, walang numbers na yan. Then result check even odd, and ito para mag-print yung result natin, gumamit tayo ng ginamit natin yung function name natin na check even odd, open close parenthesis n. So print f, n yung f, n yung format function. Then n, which is the variable here, the n. Then so, ito naman sa if result is even, ito na yung meron tayong counter dito na even count plus equal 1. Then else sa add naman. Then ito yung output natin, printf total of add count, since ito yung add count variable. Tapos print total of even count ito.
So dito, ayan. So ang nangyari, pag input ka ng number kahit one time, automatically siya sasabihin kung odd ba or even yung number. The number 2 is ayan, yung number 2, mag-input ka ng bago number hanggang number 5. So 2 is even, number 3 is odd, 4 is even, 5 is odd. So dito, bibilangan naman na yung total of odds, means is 3. So yung mga odd natin is 1, 3, and 5. So tama, 3 odds. Then evens, dalawa. Our evens is 2 and 4. So problem 2 naman, factorial calculator. So dito, gagamit tayo ng function name na find factorial, open close parenthesis, n. So ang task natin is mag-return dapat yung factorial number, factorial value of a number asked by the user. For example, output natin is 5. Then, kukunin natin yung factorial ng 5 is equal to 120. So, para matanda natin kung ano bang factorial. So, ang factorial is, mag-multiply siya ng 5 times 4 times 3 times 2 hanggang 1 times 1. So, ang factorial ng 5 is 120. Ang hint dito, we have use a for loop to multiply numbers from 1 to n. Dito, gumamit muna tayo ng function name na factorial x. Factorial x. Ito yung mag-determine na yung factorial natin ay mag-multiply hanggang 1. So, sabi natin ang factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, gumamit tayo ng factorial name na yan para hanggang 1 lang siya. Mag-i-stop siya pag yung multiplier niya ay umabot na sa times 1. Then else, return x times factorial x minus 1. X minus 1 and yung gagamitin natin para mag-continue yung factorial niya. So kunyari, naglagay tayo ng 5. Yung x minus 1 na yan and yung magbabawas ng 5 minus 1 equals 4. So, ang mangyayari, mapupunta siya hanggang 1. Since we have ditong factorial name na fx is equal 1. So, itong x minus 1, magkukontinue lang siya patuloy lang yung loop niya hanggang umabot siya sa times 1. Then, ito naman yung variable na mag-input tayo ng number natin. So, input 1 number. So, random number. Then, mag-print na yung the factorial of num is factorial num. So, dito, ginawa natin yung example na kanina. Input 1 random number is 5. So, the factorial of 5 is 120. So, tama. Problem 3. Dahil mo to. 4, 5. We are problem 3. Ito naman yung get discount. Nagagamit tayo ng function name na get discount. Open close parenthesis amount. Thus, write a program that asks for the total amount of purchase. Use the function name get discount, open close parenthesis amount to compute and return the final price. The function should give 10% discount if amount is greater than or equal 1,000. Otherwise, no discount. For example, output, enter a total amount of 150. Discounted amount.
150. So dito nag-input tayo ng 1,500, then yung discounted amount natin is 1,350.0. So bali dyan gumamit tayo ng float na may 1 decimal. So kaya siya naging 1,350. Ang nangyari is minultiply siya sa 1%. So 1,500 times 0.1 is equal to 1,350. So ito na, that's straight to the code. So function name def get discount open close parenthesis amount if amount is greater than or equal 1,000. Mag-return amount siya pag na-input tayo ng 1,000, then yung amount mapupunta dito sa may variable na amount dito sa return amount, then i-multiply siya sa 0.9. Then else return amount so bali dito ginawa natin sa 0. Times 0.9. So para hindi na tayo mag-minus. Kasi pag ginamit pa natin yung 0.1 sa decimal, ang mangyayari is mag-minus pa tayo. So dito, mas maganda gagamit tayo ng 0.9 para diretsong value na lang ilalabas. And else return amount. Mag-else lang siya pag di nag-true. Pang nag-false. Since ang value natin is greater than equal 1,000. So, pag bumaba sa 1,000 niya kahit isa, for example, 999, ibabalik niya lang yung pera. Kasi hindi siya valid sa ano. Then, purchase at yung variable purchase, dito tayo mag-i-input ng total amount natin. So float, since decimal gagamitin natin. Then print format function para mas madali. Discounted format. Then i-return niya yung function, yung value na nanggagaling sa function name na get discount purchase. Tama. So dito anong nangyari? Kinuha natin yung get discount na function name na get discount. Tapos sa parenthesis pinasok natin yung purchase para yung output ng purchase ay pumasok dito sa function name natin. Then 1,000. So dito sa output natin 1,000. Then discounted amount to 900 since so tama siya. Kasi ang 10% lang naman ng 1,000 is 100. So 100 minus 1 1,000 minus 100 is equal to 900. So correct. Problem 4. Ito naman yung gagawin tayo na function name na check temperature. So task write a function check temperature temp that categorizes temperature as pag mababa sa 20 cold ang mag-print. Pag nasa 20 to 30 warm ang mag-print. Pag above 30 like 31 pataas lalabas sa. So dito mag-ask tayo ng ng 5 temperature reading. So 5 values ng temperatures. So dito sa example 18 cold since below siya sa 20. Tapos 25 warm since nasa 20 to 30 siya value. Then sa 33 since above siya sa 30, so mag-print warm ay hot. Then gagamit tayo dito ng function name na check temperature open close parenthesis temp. So yung temp gagamitin natin variable para sa
if natin. If temp is less than 20, mag-print cold. Since ayun yung nasa instruction natin, less than 20. Less than equal 30, warm. Or else, pag greater than siya sa 30, hot. Then input 5, may string tayo na input 5 temperatures readings below. Then after nyan, ito na yung time na mag-input tayo ng 5 temperature readings ng 5 random numbers. Then for I in, so we have dito for loop name na I in range of 5. So range of 5, so hanggang 5 lang yung pag-i-input natin na value. Then variable natin T means temperature in short. Ayun, means temperature. So ginamit natin T para mabilis, maikli. T float since yung temperature is usually nasa decimal numbers. So dito nag-input para makapag-input nga tayo ng mga values. And temperature I plus 1, ito yung mag-determine na para mag-input tayo may temperature 1, temperature 2, what is your temperature 3, temperature 4, hanggang 5. Then print if check temperature, so means the function name natin is check temperature. Kukul lang natin yung function name natin na check temperature, then sa parent open close parenthesis pasok natin ng T para yung TA yung value natin. Kasi dyan yung napapasok yung mga random numbers natin, yung mga value. Then input 5 temperature readings below. Dito temperature 1, 23. Since nasa 20 nasa 22 30 siya, so warm. Dito rin 22 warm since 22 30. Same din dito, warm 21. Dito 40 same, since greater than siya sa 40 sa 30, hot. Then warm since nasa 22 30 value siya. So the last problem naman, number guessing game. Ito yung manghuhula ka ng default numbers ng tatlong beses using a loop. So dito mag-generate tayo ng random number na between 1 to 10. So gagamit tayo ng function name na check guess open close parenthesis secret guess. To compare the numbers and return too low if the guess is smaller, too high if the guess is larger, correct if the guess is matches. So dito sa example, nag-input tayo ng 5, lumabas too low. Nag-input tayo ng 8, since yun yung default number na nasa natin, system natin, so correct you win. Then def function name check guess. So if guess less than secret, ito na yung mag-determine kung too low ba, mag-return siya na too low. If guess naman greater than secret, lalabas is too high. Then else correct you win. Ito naman, gumamit tayo ng def function name na number guessing game. So our default number is 7, so dapat
makuha nila, ma-input nila is 7. Ang attempts natin is 3 beses lang. So I have a secret number between 1 and 10 string. Then after nun, mag-input tayo ng numbers natin. For I in range attempts is 3. So hanggang 3 lang yung range natin. Then guess, ito naman yung variable name natin na guess. Ito yung numbers natin. Yung dito tayo maglalagay natin ng random numbers natin from 1 to 10. The result, call natin yung function name na check guess, secret guess. Tapos print result para ma-determine natin kung ano nga ba, kung correct ba or correct or too low, too high yung value natin. So pag nag-correct yung win, mag-break na siya since, so mag-stop na yung system since nakuha na natin yung number. Dito na pag if result naman di mo not equal correct yung win, pag di natin nakuha yung, means hindi natin nakuha yung value na, so mag-print is sorry, the secret number was secret. Yung secret, yan yung number na in-input natin. Yan yung default number na hinahanap nila. Ito, number guessing game. The number guessing game, function call natin yung number guessing game. Tapos yung number, ito naman yung output, I have a secret number between 1 and 10. So nag-input tayo ng 1 since too low since ano natin, yung default number natin is 7. So too low nga siya. Guess, so 5, too low pa rin since mababa pa sa 7. 7, correct you win. 1, too low. Pag nagawa na natin yung 3 attempts, mag-output naman siya ng sorry, the secret number was 7.